Samantala na naman daw ang Department of Agriculture na patunayan sa China na ligtas at dekalidad ang mga saging na ine-export na Pilipinas. Kumikilos na rin ng DA para makahanap ng iba pang bansang pwedeng pagdalhan ng ating mga produkto. Balitang hatid ni Jamie Santos. Para patunayang ligtas na maipasok sa China ang mga saging na ine-export ng Pilipinas, hindi lang daw magpapadalang Department of Agriculture ng mga tauhan sa China. Bubuksan din daw nila mga plantasyon ng saging sa bansa sa Chinese authorities. We're extending the invitation that the Chinese authorities also visit our production sites, pati yung export zones, yung processing facilities, just to prove na we follow strict quarantine regulations. Sa ngayon, nananatiling on hold sa quarantine section sa China ang may 3,000 metrikong toneladang saging mula Pilipinas na pinangangambahang mabubulok lang kung di agad ma-release. Sakaling tuloy ang paghihigpit, mawawala ang kita natin sa pag-export ng saging sa China na noong nakarang taon ay umabot sa $139 million. Ang nangyari ngayon, 100% inspection of all container vans that arrive in the ports of China. So you could imagine it takes time to open and then tingnan lahat ng mga boxes doon. I think a container van 40-footer would be around 400 to 500 cases. Kaya naman ngayon pa lang, naghahanap na ang Department of Agriculture ng ibang bansang pwedeng mag-angkat sa atin ng saging. We're now talking to our offices in Japan, in South Korea, on the possibility of expanding our current markets there. And then we're exploring new markets, the Middle East. There's a big demand for bananas there. Itong US territories like Guam, the Marianas Islands, and then other ASEAN nations like Cambodia. Bukas man sa idea, mas pipiliin pa rin daw ng Philippine Banana Growers and Exporters Association ang malalapit na bansa tulad ng mga nasa Asia para di na raw lumobo pa ang kanilang mga gastusin. Jamie Santos, GMA News.